Maayong buntag sa tanan. Atong na dungog nga sa ebanghelyo nga si Jose nagplano og pakigbulag ni Maria apan ang Dios nakigpulong kaniya pinaagi sa damgo. When God saved Israel, the house of Jacob, it all began with Joseph the dreamer. He saw a vision and he was dreaming that the 11 stars together with the sun and the moon was bowing to him. Og nahitabo ka na tungod kay ang iyang 11 ka igsoon niluhod man gid niya dito sa Ehipto. Og ingon usab ang iyang inahan ug ang iyang amahan, ang bulan ug ang adlaw. Og niadto nga damgo ni Joseph the dreamer way back Genesis. Nagsilos ang iyang mga igsoon tungod kay si Joseph nahimo man nga paborito nga anak ni Jacob. Gihimuan gali siya og sanina gali nga dagag kolor. Og kato nga sanina ilang gipalabas nga si Jacob kuno gikaon sa leon. Di ay ilang gibaligya sa mga traders dito sa Egypt. O giplaster sa Ginoo ang tanan tungod kay nasayod ng Dios daan nga naay 7 ka tuig nga gutom sa tibuok kalibutan. Og iyang gipauna si Joseph the dreamer, anak ni Jacob, didto sa Ehipto. Apan ang kining ikaduha nga Joseph nagdamgo gihapon. Apan sa iyang damgo dili na lamang luwason ang katawhan diya sa gutom. Tungod kay diya sa sabakan sa usa ka inahan ang tinuod nga pagkaon sa kinabuhi nga mao ang lawas ug dugo, mao naman ang mahimo nilang tinud-anay nga pagkaon aron ang katawhan dili na sila gutomon kundi mahawas pagayod sila dili lang sa gutom kundi gikan sa pagkaulipon sa sala. Joseph is not just a foster father of Jesus, or he is not just known as Joseph the worker, or the terror of demons, or the protector of the Holy Family, but he is also known as Joseph the dreamer. How about us? Kita maigsoon, dili na lamang sa Cathedral of Christ the Redeemer, unsa may atong mga damgo, or mga nga padre wa man may damgo, urom doon pader urom. Or natulog ba katagaron? Wa pa ta nakamata. Matud ni St. Ignatius of Loyola, a dream from God brings peace, clarity, and a desire to do His will. So kung ang atong damgo dili gali na maghatag og kalinaw, og clarity, og desire sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, wa na kanang damgo, limti na kadamgo kay dili na iya sa Dios. Basig lahi mo ginahuna mo nang nagdamgo kadana. Unsay atong damgo maigsuon para sa iglesia, para sa atong pamilya? Unsay atong plano isip mga Kristohanon? Moingon ba lang tanga sabay lang mi sa uso, Father, kay uso man ang akulait karon, uso ang dance, uso ang misa ligalyo, magpakaon, ana. Sabay-sabay lang mi, Father, kung asa ta dalon sa kapalaran. Depende na lang, Dani. Basta kay ang ako, simba-simba lang ko. Sumubo na itong plano maigsuon. Diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili tanan ba ya, gitawag ng pagka-clergy. Wala mo tawga tanan nga may mong dikon, may mong pare, may mong obispo. Apan matag usa ka nato, naatay tawag. O nasayod ba ta nga naay mga tao nga nahimo sila bantugan, bisan dili sila mga clergy, dili sila mga obispo. Nahimo paggali silang mas bantugan pa
kaysa mga ordained nga mga ministers. O usa nga modelo ni ana mao si Joseph, ang amahan ni Ginoong Hesus. Tungod kay di man to siya pare, di ba? Di man to siya deacon. Nagali sa lida nga kuan kanina passion kanang the chosen, no? Black gali to siya gali ipakita dito mga kuan dili maging I'm sorry for the term, no? Black American. Pero sa unang panahon, sa ilang panahon, tawag mo ng negro, no? The word black is negro. Nigra, no? Meaning black. Sa ato lang, racist lang na sounds racist. Pero, ipakita dito ba, dili gid siya Caucasian, white Caucasian, no? Pero dili po siya bagaog simod, no? Kanaka para ni Patrick Ewing, kanang mga basketballista bitaw. Ana, kuan siya, kaning Mediterranean ang iyang dagway, pero ang iyang complexion sa panit, black, no? Pero ila sa to, ila to nga interpretation inana. But Joseph, the greatest saint, is not even a bishop. It's not even a priest or a deacon, but a father. The greatest saint, the greatest saint of all time, Joseph, Saint Joseph, is just like you. Pareha lang ninyo, mga tatay. Pareha na to. Usa siya katatay. Apanahimo siyang mangluluwas. Ha? Tinuod na. Tungod kay the infant Jesus, sa diyang gusto siya patyon ni Paraon, nakiistorya ang anghel kang Joseph o ni kalagyo sila sa Ehipto. Iyang gisalbar ang mangluluwas. Uban ni Maria nga iyang asawa. Gigamit siya sa Ginoo nga mahimong savior to the savior. Pero temporary lang to. Tungod kay gikinahanglan man sa atong Mesiyas, tungod kay proseso na usab nga kinahanglan mailalom siya sa usa ka pamilya, the Holy Family. Maigsoon ang mga santos, usa sa ilang job description, mga saints ba? Nga nanauna na nato. Usa sa ilang job description is to intercede. Magampo sila alang kanato. Alang kanato nga naa pa niini nga kalibutan. Kitan nga naa pa sa kalibutan, unsay atong gipraktisan? Nagpuyo ba ta o nagpractice ba ta sa pagkinabuhi sama sa mga santos? Sama ni San Jose? Nag-inampuay ba ta sa matag usa? Ato bang giampo atong mga silingan? Nindot kayo nga practice kanang pangayuan ninyo ang giya sa balaang espiritu nga Holy Spirit. Giyahe ko kung kinsay akong iampo karong adlaw. Tungod kay kung makakita ta sa resulta sa buhat o buhat sa pag-ampo, dili kita muundag og ampo maigsoon. Kaya ang pag-ampo magud murag wala lang. Pero ang Ginoo nagapamuhat niya na. Mao bitaw kaning mga anak, mga bata diri karon, bunga man ni sa itong mga pag-ampo. O kita bisan naghimot ang wat sinanggo sa makausa ka higayon sa itong kinabuhi, apan atong mga ginikanan, nagampo man ka nato. Mao na ang naata karon sa simbahan. Daghan ta diri og mga near-death experience. Hapit maligsan. Nag-drive og motor, na disgrasya, pero hikap ulo, intact pa man, di ba? Intact pa ang mga vital organs. Nasakit ang uban. Apan, buhi pa ta, ini kalibutan. O resulta ka na sa pag-ampo sa atong mga ginikanan. Gamhanan kayo mga ginikanan ang inyong pag-ampo sa inyong mga anak. Tungod kay si Jose, ang iyang pagsalbar sa iyang pamilya, usa kadto ka balaan og sagrado nga buhat. Hinaot
nga ang atong gipraktisa ni kalibutan maigsuon samtang buhi pa ta. Mao ang pagkinabuhi nga Dios nun diha sa iglesia. Kini itong gibuhat karon ang misa de Gallo. Actually mo ning gibuhat sa mga apostoles kaniadto. First century sa mga disciples of Christ ba. Adlaw-adlaw nagtigom sila. Og ang tanan nga mga abot sa ilang hinaguan, ilang gibutang sa tiil sa mga apostoles. And the Bible says, walay nakulang kanila. They all gathered together and the highlight is the breaking of the bread. O walay nakulang kanila. Tanan ilang gihatag. Karon hayahay na kanila tanong, 10% ang tithes, di ba? Offering, gamay pa sa tithes, special offering. Pero ang ilang early practice, nga nun ay mong bantugan o very influential ang iglesia sa kalibutan. Nung naon ni mo ni, ang Rome good sa unang panahon, mao ang empire sa tibuok kalibutan. Mao ang pinakagamhanan kaayo nga nasod sa tibuok kalibutan. Pero gidaog lamang sila sa mga Kristohanon. Ang entire Rome, panahon ni Constantine the Great, iyang gihimo nga official religion o nahimo nga reliyon sa tibuok kalibutan, ang Kristyanismo. Gidaog lamang diha sa pagpikas-pikas sa pan. Gidaog lamang diha sa pagtigom sa mga Kristohanon. Nga mga pobre, mga kabos, o mga sinalikway sa kataliban, nagtigom sila. O ilang gipikas-pikas ang pan. O nangaon silang dungan. Mauto ang ilang source of strength. Kini itong ibuhat sa Misa de Gallo, mura man siya og reflection sa early church. Adlaw-adlaw, nagtigom ta, di ba? Nindot kayo. Nangaon ta sa labisa, communion, unya natay fellowship sa gawas, nangulit ta mga ta sa itong trabaho, o kada adlaw na ito ni buhaton, kitang tanan mag-contribute, o niingon diya sa Biblia, walay nakulang. Bastante ang tanan. Palihog manindo.